Hindi nagtutugma ang mga numero. Paano naging $400 ang direktang biyahe sa eroplano sa pagitan ng dalawang lungsod, pero kapag hinati ito sa dalawang biyahe, biglang mas mura ng $150? Pandilin lang ito. Matagal nang nai-survey ang mga airline, pero isang lalaki ang nakatuklas ng sikreto, kaya ngayon nagiging marahas ang mga airline at ikaw ang target. Paano gumagana ang butas sa sistema? Bakit nag-aalala ang mga airline at simula pa lang ba ito ng mas malalaking issue sa presyo ng korporasyon? Ako si Josh. Ngayong episode ng The Infographic Show, ilalantad namin ang katotohanan tungkol sa booking site na ayaw ng mga airline na gamitin mo. Nadiskubre ni Akhtar Zaman ang airline price loophole na pwedeng makatipid ng daan-daang dolyar gamit ang hidden city ticketing o throwaway ticketing. Ang skip logging ay iba't ibang pangalan para sa isang napakasimpleng butas na nakatago sa loob ng lohika ng pagpepresyo ng airline. Ang direktang biyahe mula sa isang paliparan papunta sa isa pa ay maaring mas mahal kumpara sa biyahe na may koneksyon, minsan umaabot pa ng daan-daang dolyar ang diferensya. Kaya kung gusto mong makatipid, ang kailangan mo lang gawin ay mag-book ng biyahe na may layover sa paliparan na talagang gusto mong marating at pagkatapos ay laktawan mo na lang ang pangalawang bahagi ng biyahe. Mas mababa ang presyo ng biyahe na may koneksyon kaysa sa direktang biyahe. Pero bakit mas mahal ang diretso kaysa sa may stopover? Ang sistema ay hindi para sa lohika kundi para sa kalamangan. Alam ng mga airline na ayaw mo ng abala. Ang mga koneksyon ay nangangahulugan ng mga namimiss na gate, pagkaantala, sunod-sunod na pagkaantala at pagtakbo sa iba't ibang terminal. Kapag tumataas ang demand sa direktang biyahe, tahimik na nagtataas ng presyo ang mga airline at nagbabayad ang tao. Pangalawa, may tinatawag na hub and spoke model. Imbis na direktang magpalipad sa maliliit na lungsod, pinapadaan ng airline ang lahat sa mega hub para makontrol nila ang trapiko. Natuklasan ni Akhtar Zaman ang cheat code para gantihan ng mga airline. Dahil dito, gusto nila siyang pabagsakin. Ang kanyang inobasyon ay skiplog.com. Hindi siya magnanakaw, masama o hacker, isa lang siyang lalaking nakadiskubre ng butas sa algorithm na umaabuso sa customer. Tinipon niya ang impormasyon sa presyo ng pamasahe sa eroplano sa isang lugar na madaling makita. Kahit sino, basta may oras at sipag, kayang gawin ang ginawa ni Zaman. Ginawa niya ito dahil matalino siya. Noong 2013, sinimulan niya ang Skiplog na naghahanap ng mga flight na mas mura ang layover kaysa mismong destinasyon. Ibinubunyag nito ang butas na umaasa ang mga airline na walang makakapansin. Magbubook ka ng ticket, bababa sa layover at hindi tatapusin ang biyahe. Niloloko mo ang sistema. May panganib sa skip logging pero tatalakayin natin yan mamaya. Kung gusto mong gamitin ang Hidden City Exploit, may dalawang panganib kang dapat tandaan. Una, pwedeng baguhin ang ruta ng flight mo papuntang ibang layover. Pangalawa, pwede mo lang laktawan ang huling bahagi ng biyahe gamit ang Hidden City Trick. Kung hindi ka sumakay sa unang flight at plano mong sumakay sa pangalawa, masasayang lang ang pera mo dahil otomatikong kinakancel ng airline ang natirang itinerary kapag hindi ka nagpakita sa una. Para magtagumpay sa Skiplog, dapat ang layover ang tunay na destinasyon mo, hindi ang huling nasa ticket. Legal ito sa papel, pero parang krimen ang tingin dito ng mga airline. Ayon kay Zaman, ipinapakita lang niya ang mga kakulangan sa pagpepresyo. Para kay Scott Keys, eksperto sa air travel, nakakatawa na malaki ang issue ng airline sa mga taong gumagamit ng butas sa sistema. Sabi niya, pwede mong itapon ng kalahati ng pizza o umalis sa sinehan kahit di pa tapos ang pelikula. Bakit kailangan tapusin lahat ng bahagi ng flight itinerary? Kung ganyan ang pagkasabi mo, parang hindi makatuwiran tumutol. Pero kailan ba umiwas ang malaking korporasyon sa pagiging sobrang hindi makatuwiran? Nagsimula ang kaso noong 2014 ng kasuhan ng United Airlines at Orbitz na humihingi ng $75,000 bilang danyo sa nawalang kita. Kung nagtataka ka, noong 2014 kumita ang United ng higit sa $1.13 bilyong na netong kita. Halos pananakot lang ito at tangkang ipasara ang Skiplog pero nagbalik ito ng masama sa kanila. Nakipag-areglo ang Skiplog sa Orbitz, isang fare aggregator. Sa labas ng korte, hindi man lang nakuha yon ng United Airlines, itinapon ito ng hukom. Hindi lang nagpatuloy ang Skiplog, lalo pa itong lumaki. Para sa United at Orbitz, ito na siguro ang pinakakalukuhang hakbang nila. Dahil sa mga demanda, naging international na balita ang skiplog.com mula sa simpleng website na nakakatipid ng pera para sa ilan. Dumagsang donasyon mula sa mga tumingin dito bilang laban ni David at Goliath. Malamang, mas marami na ngayon ang gumagamit ng elite cheat code. Nagninit-nit sa galit ang mga airline na gustong ipasara ito, kaya tuloy-tuloy ang mga legal na tangkang pagpapatumba rito.
Noong 2021, sinubukan ng Southwest Airlines na pumasok sa laban, pero mintis ito, naayos agad ng Skiplag ang kaso at nagpatuloy sa operasyon. Katulad ng dati, dumami pa ang suporta dahil sa Streisand effect. Mas maraming tao ang nakadiskubre sa site at malayo pa ito sa katapusan. Noong 2023, determinadong tapusin ng American Airlines ang laban. Para sa iba, magkahalo ang resulta ng kaso. Nagbigay ang federal jury sa Texas ng bahagyang panalo sa American Airlines. Ayon sa kanila, nilabag ng Skiplag ang copyright ng AA gamit ang ilang logo at branding sa site, kaya pinagbabayad sila ng $4 milyong na danyos. Parang pampalubag-loob lang ito, pero nakaligtas at lumago pa rin ang Skiplag. Hindi titigil ang gawaing ito sa isang kumpanya lang o kahit gaano karaming walang saysay na demanda. Ang totoo, niloloko ka ng airlines gamit ang mapanlinlang na pagpepresyo tuwing lumilipad ka. Hindi ito tungkol sa airlines laban sa skiplag.com, kundi palaging airlines laban sa iyo. Ang mga ultra-budget airline gaya ng Ryanair ay nagpapaprint ng boarding pass sa bahay o naniningil lang dagdag kung mag-check-in ka sa airport. Tinatawag ang mga dagdag na serbisyong ito na ancillary revenue, siningil para sa check luggage, seat reservations, premium seats, pagkain, inumin, maagang check-in at priority boarding. Kumikita ang mga airline sa US na mahigit $30 bilyong taon-taon mula sa ancillary revenue. Iyan ay perang sana ay napunta sa iyo. At ito ay simula pa lang ng lahat. Ang fuel surcharges ay ipinakilala noong 2004. Dagdag gasto sa customer dahil sa taas ng presyo ng gasolina, pero kahit bumaba na ang presyo, pinagsasamantalahan ka pa rin nila. Nagbabayad ka pa ng dagdag para sa nakatalagang upuan, para sa mas maluwag na legroom, para sa dagdag na overhead storage space para sa iyong carry-on. Pati oras ng pagdating, pinapahaba pa nila. Mas malala pa ito para sa mga Amerikano. Matapos ang COVID-19, tumaas ng 60% ang demand sa paglalakbay sa loob ng isang taon, kaya't nagmahal ng 25% ang presyo dahil nabawasan ng mga airline ng eroplano. Kahit na ibalik na ng mga airline ang kanilang pre-COVID flight capacity, patuloy pa rin silang naniningil ng mataas na presyo. Kapag tiningnan batay sa base fare kada milya, ang mga biyahe ng Amerikanong airline ay umaabot ng 3 beses na mas mahal kumpara sa katumbas nito sa Europa. Kung nagtataka ka kung bakit, ito ay dahil wala sa Amerika ang parehong open sky laws tulad ng EU. Sa US, merong patakaran na nagsasabing tanging mga airline na kontrolado ng US lang ang maaaring mag-operate ng mga domestic flight. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang competition sa US. Ang mas kaunting competition ay nagdudulot ng mas kaunting pagpipilian ay nangangahulugan ng mas mataas na presyo, at ang mas mataas na presyo ay nangangahulugan na ikaw ang nagbabayad para sa sirang sistema. Kung gusto mo matutunan kung paano niloloko ng airline ang sistema, i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Tingnan din ang iba pa naming video tungkol sa mga trick ng malalaking korporasyon na ayaw nilang malaman mo. Binibigyan tayo ng airline ng rason para maghanap ng paraan makatipid sa masisikip na biyahe, pero napapansin pa rin nila ang mga ginagawa natin. Kaya isang opsyon na lang ang natira, lumaban sila. Ang Skiplag naman, dahil kilala na, suportado ng publiko at may pondo, ay nakaligtas sa laban nitong parang David at Goliath. Patuloy ang airline sa paghahanap ng bagong paraan para gipitin ang biyahero gamit ang takot at intimidasyon. Kung hindi nila kayang tanggalin ang taong nagbibigay ng pro-consumer na serbisyo, ang susunod na pinakamagandang gawin ay puntiryahin ang mga individual na consumer. Ginagawa nila itong matinding, halimbawa, para takutin ng iba na huwag gamitin ang paraan. Legal naman talaga yon, at kapag tiningnan mo ang mga taktikang ito, nakakatakot talaga sila. Isipin mong 17 anyos ka, mag-isang bumibiyahe mula Gainesville, Florida, pauwi sa North Carolina sakay ng American Airlines. Nalaman mo sa Skiplag na makakatipid ka ng malaki kung bibili ka ng ticket papuntang JFK Airport sa New York City. May layover ka sa Charlotte Douglas Airport at plano mong kanselahin ang natitirang biyahe pagdating sa Charlotte para makalabas at makatipid. Pero hindi ito mangyayari. Habang lumalapit ka sa check-in desk, hiningi ng ahente ang iyong ID para sa ticket. Normal lang ito. Pagkatapos niyang tingnan, sinabi niyang maghintay ka sandali dahil kailangan pa niyang i-double check ang pag-file ng ticket mo. Bago bumalik ang receptionist, nilapitan ka ng 2 malalaking lalaki at sinabing kailangan mong sumama sa kanila. Inilayo kanila mula sa mataong pila sa check-in at dinala kanila sa isang maliit na security room. Pakiramdam mo ay parang kriminal ka kahit wala ka namang ginawang kasalanan, pero hindi pulis ang 2 lalaking ito. Airline staff, sila tinatanong tungkol sa travel plans mo. Sinabi mo na pupunta ka sa New York City, kaya tinanong kanila kung saan ka titira, sino ang makikita at ano ang gagawin mo roon. Sa huli, bumigay ka sa pressure at sinabi mo ang totoo. Nag-skip ka ng flight para makauwi sa Charlotte.
Alam nila na kung tugma ang layover destination mo sa address ng ID mo, malinaw na senyalis ito ng balak mong mag-skip lag. Nakansela ang flight mo, nawalan ka ng $150 at napilitan kang bumili ng bagong direct flight papuntang North Carolina sa full price, kaya nadagdagan pa ng 400 ang gastos mo. Hindi ito katan-isip na nakakatakot sa paliparan. Totoong nangyari ito. Noong 2017, na-stranded ang 17 anyos na si Logan Parsons sa paliparan sa Gainesville at ginipit siya ng mga empleyado ng American Airlines sa pagtangkang makatipid sa isang domestic flight. Pinagbawalan siyang sumakay ng airline ng 3 taon dahil sa matagal na niyang ginagawa na dati namang walang issue. Walang banta na pababagsakin ni Logan ang American Airlines, pero isa siya sa mga masuwerte. Kinansela ng Alaska ang mga tiket at milya, ng Delta ang pabalik na biyahe at hinihingi ng Qatar ang dagdag pamasahe at bayad. Dinemanda ng Lufthansa ang pasahero para sa malaking halaga. Simula pa lang ito, pati bagahe mo, maaring gamitin laban sa'yo at paghiwalayin ng airline. Kung mag-skip lag ka, cabin luggage lang dapat dala. Kapag may check-in luggage, sa pangalawang bahagi ng biyahe mo pa ito makukuha. Galit na rin ang United Airlines sa skip lagging at sinasanay nila ang mga empleyado para matukoy ito. Kung lilipad ka sa United gamit ang skip lag para makatipid, mahigpit ang pagbabantay sa gate at mabigat ang parusa kapag nahuli ka. Inakusahan nila ang pasahero ng 38 ulit na skip lagging at ginamit itong dahilan para singilin siya ng libu-libong dolyar sa diferensya. Pero mas makatuwiran pa yan kaysa sa malupit na track record ng American Airlines. Malalaman mo kung bakit masuwerte pa si Logan Parsons. Noong 2020, inakusahan ng American Airlines ang isang pasahero ng skip lagging ng 52 beses, kaya pinagbulta siya ng $2,500. Pero mas lumala pa ito, sobrang lumala. Noong parehong taon, nagpadala ang American Airlines ng nakakatakot na email sa isa pang pasahero na nagsasabing tatanggalin sila sa A-Advantage, ang frequent flyer program ng kumpanya. Ayon sa ulat, nag-skip lag ang pasahero sa 95 biyahe at mawawalan ng 50,000 loyalty points. Kung nais ng customer mabawi ang mga yon, kailangan nilang magbayad sa airline ng $10,000. Isipin mo ito sandali, kung kaya nilang gawin yon sa isang customer na sapat ang katapatan para sumakay ng hindi bababa sa 95 biyahe kasama sila at makaipon ng 50,000 loyalty points, ano pa kaya ang gagawin nila sa'yo? Kung madalas kang mamalasin at hindi nakakaabot sa connecting flights, ituturing ka ba ng airline detection algorithm na skip lagger? Sana ay nagpapalabis lang kami, pero kung iniisip ng United na may utang ka dahil sa skip lagging, nagbanta silang ipapasa ito sa collection agencies para mabawi ang pera. Masama na nga yun, pero kung mapunta pa sa collections ang utang, parang tinapon mo na rin ang credit card score mo sa makina ng 747. Nagdeklara ng all-out war ang mga airline laban sa skip laggers. Dahil sila ang gumawa ng butas, gagamitin pa rin ito ng mga tao hanggat di nila inaayos. Ang tanong ay hindi kung epektibo ang skip lagging, kundi kung handa kang harapin ang mga posibleng problema. Paunang tingin pa lang ito sa aviation industry, marami pang komplikadong usapin rito. Tingnan mo ang madilim na bahagi ng paglipad na di madalas pag-usapan o panuurin mo na lang ito.